Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, minabuti ni Jesus na magpunta sa Galilea. Nakita niya sa Felipe at sinabi rito, "Sumunod ka sa akin." Si Felipe taga Betsaida, tulad ni na Andres at Pedro. Hinanap ni Felipe si Natanael at sinabi rito, "Natagpuan namin si Jesus na taga Nazaret, ang anak ni Jose." Siya ang tinutukoy ni Moises sa kanyang sinulat sa kautusan, at gayon din ang mga propeta. May nagmumula bang mabuti sa Nazaret? Tanong ni Natanael. Sumagot si Felipe, "Halika't tingnan mo." Na malapit na si Natanael ay sinabi ni Jesus, "Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita, siya'y hindi magdaraya." Tinanong siya ni Natanael, "Paano ninyo ako nakilala?" Sumagot si Jesus, "Bago ka pa tawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos." "Rabay, kayo po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel," wika ni Natanael. Sinabi ni Jesus, "Nanampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Makakakita ka ng mga bagay na higit kaysa rito." At sinabi niya sa lahat, "Tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik manaog sa kinaroroonan ng anak ng tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pagsiupan ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Merry Christmas and Happy New Year po sa ating lahat. Ikalimang araw na po tayo, simula ng ikalimang araw ng bagong taon. At sa araw na ito, bilang gabay natin, pagnilayan natin ng mabuti yung ating mga magiging pagkilos o pag-uugali ngayon na nagsisimula tayo sa taong 2024. Sa kwento natin, narinig natin na yung pagtawag kay Felipe na makita niya, makilala niya si Jesus, at pagkatapos nito, kanya namang ipinakilala si Natanael. Si Natanael at si San Bartolome ay iisa. Okay po ba? San Bartolome ay isa sa 12. So, kung susundan natin, kahapon na ipakilala na sa atin yung dalawang alagad, si Andres, yung kasama pa na hindi pinangalanan, at si Simon. Ipinakilala ni Andres si Simon Pedro kay Jesus. Ngayon naman, tinawag ni Jesus si Felipe at ipinakilala naman ni Felipe si Natanael kay Jesus. Para unti-unti mabubuo yung mga alagad o 12 alagad na unang tinawag ni Jesus. Pero yung maganda po dito na mapagnilayan natin sa pagsisimula ng taon ay yung katangian na sinabi ni Jesus kay Natanael. Sabi dito, "Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita, siya'y hindi magdaraya." Sa Ingles, ang tinawag na salita ay "there's no duplicity." So walang dalawang pagkatao, walang dalawang ipinapakita. Kung ano yung totoo, yun ang kanya pong ipinapakita. So, masdan ninyo, hindi nagdaraya. Maganda ito yung siguro mapagnilayan natin, no? Kasi baka lang, no? Noong 2023, mahilig tayo o nasanay tayo na magtago. Hindi tayo naging totoo sa ating pong sarili,
sa ating nararamdaman. Pwedeng kapag may tao, okay tayo. O kaya naman kapag may tao, hindi tayo okay. Yung ganun ba? Na nilalaro natin o ipilit natin tinatakpan yung tunay natin na nararamdaman o pagkatao. Kapag tinawag tayo ni Jesus at sinasabi natin tayo ay sumusunod kay Jesus, isang ugali ito na dapat natin pangatawanan. Tayo na madalas na nagsisimba, baka lang tayo pa mismo yung madalas na nauuwi sa pagkukunwari sa atin pong pananampalataya. Kaya ba natin panindigan ngayong 2024? Pag sinabi mong palasimba, pag sinabi mong madasalin, pag sinabi mong taong simbahan, iisang ugali lang ba ito? O kapag wala sa simbahan, iba rin tayo. Kapag kasama mo ang mga taga-simbahan, mabait ka. Pag hindi nakasama, doon ka naman sa ibang grupo at iba din ang pag-uugali. So, nasaan ba tayo? Isang po, no? Sinasabi nga yung isang linya, okay lang na maging hindi okay paminsan-minsan. Kesa naman yung hindi ka okay, tapos ipapakita mo, okay ka, lalo tuloy nasusuppress yung nararamdaman mo, lalo tuloy nasusuppress yung kung ano man yung dala-dala mo. Kung malungkot ka, malungkot ka. Kung masaya ka, di masaya ka. Kung ano man yan, no? Kasi lalong mahihirapang iproseso, mahihirapan kang tanggapin, na minsan gusto natin tanggapin tayo ng tao, pero yung sarili natin, hindi natin matanggap. Nga natin maamin kung ano yung tunay natin nararamdaman. Kung pwedeng paggalit ka, hindi sabihin mo galit ka. Para mas madali yung, yung pagkilala natin sa isa't isa. Hindi yung mauuwi mauuwi tayo sa pagkukunwari, mauuwi tayo sa kaplastikan. Magiging pakitang tao na lang. Ano ba masama kung malungkot ka? Ano ba masama kung masaya ka? Ano ba masama kung may problema ka? Ano ba masama kung na-solve mo naman yung problema? O natapos na? Ngayon, anong problema nyo? Di ba, nakakalungkot minsan, kahit kayong mga mag-asawa, hindi kayo nagiging totoo sa inyong damdamin. Tapos gusto nyo maging maayos ang inyong pamumuhay. Kahit sa paglilingkod, hindi na tayo nagiging totoo. Lahat na uuwi sa pagkukunwari. Lahat na uuwi sa pakitang tao. Nawa po, sa pagsisimula natin ng taon, unang biyernes ng buwan ng January o ng taon 2024, sana ito yung mas tutukan din natin. Kita nawa natin ang pagtawag ni Jesus na wala kang dapat itago kay Jesus. Wala kang dapat ding, minsan, hindi mo kailangan baguhin yung sarili mo bago ka tawagin ni Jesus. Kasi kahit sino tayo, ano pa man tayo, anong nakalipas o nakaraan natin, kayang-kayang tanggapin yan. Amen?